Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagpakita sa Senado si Vice President Sara Duterte kaninang umaga ilang oras bago simulan ang ikalawang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Ngunit ang Vice Presidente may ibang rason kung bakit siya nagtungo sa Senado at hindi ang pagdalo sa paglilitis. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Magagalusan ngunit hindi magpapatinag. Yan ang maikli ngunit makahulugang pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. VP, are you attending a trial, ma'am? Ilang oras bago magsimula ang pagpapatuloy ng impeachment trial, nagpakita si VP Sara sa Senado. Ngunit hindi para dumalo sa paglilitis. Hindi ito tumanggap ng mga katanungan na una nang sinabi ng kanyang kampo ay bilang pag-iingat na talakayin ang mga merits ng kaso. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Tanging pahayag nito sa publiko na sa kabila ng madugong laban o bloodbath na kinakaharap ngayon, hindi magpapatinag ang pangalawang Pangulo. Alas 10 ng umaga nang mamataan ang mga tauhan mula sa Vice Presidential Security Group o VPSG na pumasok sa Senado. Tikom ang bibig ng mga ito kung bakit nagpunta sa gusali. Lagpas alas 12 ng tanghali nang kumpirmahin ng spokesperson ng defense team na si Attorney Michael Powa na may pakay si VP Duterte sa Senado. She will only be here for a meeting with the defense team. No, meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. Ayon kay Attorney Powa, matagal nang nakaschedule ang meeting at nagkataon lamang na umuusad rin ang impeachment trial. Sa katunayan anya, isa lamang ito sa iba pang engagements ng bises sa Maynila. Hindi ito nagdetalye kung ano ang pagpupulungan, ngunit nagpaliwanag kung bakit sa Senado piniling mag-meeting sa halip na gawin sa ibang lugar. Because the Vice President has always been the type of person, no, that will adjust to the convenience nung ka-meeting niya. And because the defense, as you know, is here because meron kaming 2 p.m. hearing, patuloy ang trial natin dito, syempre minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nang sa ganon, hindi kami yung ma-inconvenience. Binigyan din ng depensa na hindi pag-iwas sa impeachment ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis. Ayon sa mga ito, tinutugunan ng bise ang impeachment sa pamamagitan ng kanyang mga abogado habang patuloy ito nagtatrabaho bilang isang public official. Alam naman natin na itong impeachment ay isang bagay na kailangan sagutin at ginagawa naman natin yon. But at the same time, the Vice President has to go on and do her job as the Vice President. Iginiit din na nakikibahagi si VP Duterte sa progreso ng paglilitis kahit hindi personal na dumadalo ng trial dahil araw-araw itong inaabutan ng mga update ng pinagkakatiwalaan itong mga abogado. Samantala, hindi naman nagtagal ang meeting ni VP Sara at kanyang team at makalagpas ang alauna ng hapon ay umalis din ng Senate premises kulang 1 oras bago magsimula ang impeachment trial proper. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatikos ni House Prosecutor Representative Terry Rido ang hindi pa rin pagharap ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Samantala, hinihiling naman ng House Prosecution Panel na isubpina ng Senate Impeachment Court ang dating Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zuleika Lopez
para tumestigo. Kaugnay ito ng article of impeachment na may kaugnayan sa grave threats at inciting to sedition. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan. Magpakita sa mismong paglilitis at hindi lang magpunta sa Senado. Para kay House Prosecution Panel Member at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, yan ang dapat gawin ni Vice President Sara Duterte na nahaharap sa impeachment trial bunsod ng mabibigat na aligasyon laban sa kanya. Nagtungo sa Senate of the Philippines araw ng Martes, July 7 ang Vice Presidente para pulungin ang kanyang defense team. Ilang oras ito bago ang day 2 ng kanyang impeachment trial. Again, ang sabi niya ho kasi, I think she's here to support the defense panel, no? But hindi ho siya cheerleader nito pong impeachment proceedings po na ito. Siya po yung nasasakdal, siya po yung akusado. Di ba? She has to be here for herself, not to support anyone else or not to support her defense panel. Yan din ang posisyon ng isang tagapagsalita ng prosekusyon. So the public is not interested in that status update. The public is interested in evidence. The public is interested in her answers to the long-standing questions 2 years nang tinatanong ng taong bayan. May pasaring naman si House Prosecutor Ridon sa Vice Presidente matapos nitong ipahayag na she will be bloodied but unbowed. Tila kinuha ang pahayag sa kilalang tula ng English poet na si William Ernest Henley na may pamagat na Invictus. Well, instead of Invictus, kailangan maghanda papuntang Convictus. Tanong naman ni House Prosecution Panel Member at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, bakit laging bloody ang script? Date pa nito, impeachment trial ang issue at hindi action movie. Sasagutin ba o hindi ang ebidensya o puro drama na lamang? Para naman sa lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, nasa desisyon ni VP Duterte ang pagharap sa paglilitis. Samantala, hinihiling naman ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na isapina si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President para sa July 13, 14 at 15 na impeachment trial. Ito ay upang tumestigo para sa article of impeachment na grave threats at inciting to sedition. Nadetene si Lopez sa House of Representatives noong November 2024 matapos patawan ng contempt ng House Good Government and Public Accountability sa gitna ng ginagawang pagdinig sa umani-maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Kasunod nito, bumisita si VP Duterte sa Kamara noong November 23, 2024. Ito'y ng petsa kung kailan niya isinagawa ang isang virtual press conference matapos tangkain ng mga otoridad na ilipat ng detensyon si Lopez mula Kamara patungo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Sa naturang virtual press conference, binitiwan ng pangalawang Pangulo ang kontrobersyal na pahayag at umani pagbabanta sa buhay nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker later Representative Martin Romualdez. Bukod kay Lopez, hinihiling din ang prosekusyon na isapina si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas mabuting humarap na si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ito ang opinyon ng Malacanang ngayong nasa ikalawang araw na ang paglilitis na absent pa rin ang pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribohok. As a Filipino and as a lawyer, mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap niya yung mga witnesses against her. Sandaling nagpakita si Vice President Sara Duterte sa Senado ilang oras bago magsimula ang ikalawang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Ang kanya umanong sadya ay ang kanyang defense team at walang balak dumalo sa paglilitis. Sa opinyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gaya ng sinabi na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas mabuting harapin ng personal ng Vice Presidente ang impeachment trial at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Mas maganda. O ako ang lawyer at alam ko na walang mali. Malinis. Walang pwedeng ikaso sa kanya. Papaharapin ko siya. At para mapasinungalingan lahat ang mga akusasyon.
Sa naging pahayag na ni VP Sara ukol sa pagharap ng personal sa paglilitis, walang halagaan niya ang opinyon ng isang Pangulo sa impeachment proceedings. Sinabi ni VP Sara na ang impeachment proceedings ay dapat ginagabayan ng konstitusyon at due process. Ang respondent anya ay may karapatang katawanin ng abogado sa paglilitis at ang desisyong tumistigo ng personal ay isang usapin ng legal strategy at constitutional rights. Sa tanong naman kung minomonitor ng Pangulo ang takbo ng impeachment trial, sagot ng palasyo, When you say ba monitoring, parang nakatutok siya, nanonood, hindi siya ganon. Maraming trabaho ang Pangulo. So definitely, malalaman naman niya yung mga balita. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimula na ng prosekusyon ang pagpresenta ng mga testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang kontrobersyal na assassination plot ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Jed Neresina Live. Jed, sino yung unang testigo na humarap ngayong pangalawang araw ng impeachment trial kay VP Sara? Aga humarap dito sa ikalawang araw ng impeachment trial ang isang agent mula sa National Bureau of Investigation na nag-imbestiga umano doon sa video ni Vice President Sara Duterte kung saan niya ipinahayag yung kanyang pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit bago pa man humarap itong nasabing testigo ay nagpahayag na ang House Prosecution Panel ng kanilang pagnanais na maipatawag si Vice President Duterte bilang hostile witness dito nga sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte na siyang tinatalakay ngayong araw sa Senado. Bago pa man ipresenta ang unang testigo ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court, humirit ang isa sa counsel ng prosecutors na si Attorney Lorna Capunan. Kaugnay ito ng pagnanais ng prosekusyon na maipatawag ang Vice Presidente bilang hostile witness sa paglilitis kaugnay ng Article of Impeachment, the grave threats at inciting to sedition. Kasunod ito ng maikling pagbisita ng pangalawang Pangulo sa Senado para pulungin ang kanyang defense team. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. We are already respectfully informing this Honorable Court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. Handa naman ang impeachment court na desisyonan kung maihahain na ng formal ang motion. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time. We yield to the wisdom of your decision. Thank you, ma'am. With that, we will reserve the right. We are not waiving the right to do call her at the appropriate time and to do file the appropriate request for subpoena ducis tecum and subpoena testificandum. Ngayong ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Duterte, sinimula ng talakayin ang Article 4 o ang kontrobersyal na assassination plot, grave threats at inciting to sedition o ang pag-udyok ng rebelyon laban sa gobyerno. Ang private prosecutor na si Attorney Amando Vergil Ligutan ang nagpakilala sa unang witness na isang agent ng National Bureau of Investigation. Si Agent Calilong ay bahagi ng NBI Cybercrime Division Team na inatasang mag-imbestiga sa mga pahayag at pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo
ng Pilipinas, unang ginang at dating Speaker ng House of Representatives sa isang online media briefing noong Nobyembre 23, taong 2024. Bukod dito, ayon kay Atty. Ligutan mismo ang kanilang ipinepresentang testigo ang may partisipasyon sa isinagawang pag-iimbestiga sa video na naglalaman umano ng pagbabanta ng Vice Presidente. As agents on case, Agent Kalilong personally conducted and participated in the cybercrime and open source investigation relating to the subject video and related digital recordings. Ibinahagi rin mismo ng prosecution sa paglilitis ngayong araw kung ano ang mismong video na kanilang tinutukoy dito sa Article 4. Partikular na sinabi sa publiko ng Vice Presidente na may kinontrata na siyang tao na papatay sa Pangulo, unang ginang at former Speaker ng House of Representatives. At ito ay nakatatak na sa kasaysayan ng ating bansa bilang unang pagkakataon na ang isang Vice Presidente ay nakipagkontrata sa isang mamamatay tao upang patayin no less than the President of the Republic of the Philippines. Sa kabila nito, mariing tinutulan ng defense team ni Vice President Duterte ang ipinresentang unang testigo ng prosecution. Paliwanag ni Atty. Carlo Joaquin Narvasa, isa sa mga abogado ng depensa, na wala naman ang nabanggit na NBI agent sa articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. May we move for the exclusion of Agent Kalilong for being not previously attached to the Cebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. Ngunit ang mosyong ito ay hindi kinatigan ng presiding officer na siya ring pinaliwanag ni Senator Judge Francis G. Escudero. The chair will make its ruling. The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Chair cites Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pre-trial even if the evidence is not stated in the complaint or articles, because only a summary is required to be stated in the articles of impeachment in this case and or complaint, and not a complete list of the prosecution's evidence and or witnesses. The court in general will not shackle the prosecution by limiting it to the evidence mentioned in the information and or the articles, especially when it is mentioned in the pre-trial brief, not only order but brief, of the counsel for prosecutors. But in relation to this witness, even if you will do cross, you can register your continuing objection, counsel for respondent. We are registering it, Your Honor, please. So noted. Counsel for the prosecution may proceed. Agad dahil nga na-deny yung motion ng defense na i-exclude itong si NBI agent John Mark Kalilong as witness ng prosecution, ay nagtuloy yung direct examination ni Atty. Ligutan kung saan dito sa nasabing paglilitis na ihayag ni Kalilong kung paano niya pine-preserve yung videos na mayroon o kung saan mismo nagpahayag si Vice President Duterte ng kanyang mga pagbabanta kay PBBM, maging kay First Lady Liza Raneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. So ipinaliwanag ni Kalilong na pag sinabing pinreserve yung video, meaning minimake sure niya na
yung mga nasabing video ay magiging accessible all the time. So si Kalilong din ay yung kanyang team ang nag-investigate nga dito sa nasabing video na naglalaman ng pagbabanta ng Vice Presidente. So sa mga oras na ito, nagpapatuloy yung paglilitis at iniisa-isa ng prosecution kanina yung detalye ng bawat video kung saan nabanggit yung mga pagbabanta ni VP Duterte, maging yung detalye doon sa kung paano saan nakuha nila Kalilong itong mga video at paano kinikip para ma-preserve nga itong mga sinasabing ebidensya ng prosecution. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Agam. Maraming salamat, Jed Neresina. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte si Senator Rodante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital kaninang umaga, ngunit 1 oras lamang ito nagtagal sa ospital. Ayon sa PNP, wala pang resulta ang mga lab test ng senador kaya hindi pa ito makakabalik sa Sandigan Bayan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pwede po nating sabihin clinically stable siya. Kasi ang symptoms po niya is on and off. Pero yung pong blood pressure niya hindi po siya stable. Naggaganon po. Fluctuating po talaga yung blood pressure. Hindi pa nabibigyan ng medical clearance ng mga doktor si Senator Rodante Marcoleta para makalabas ng ospital at madala sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ayon kay Internal Medicine Department Chief at Nephrologist Lieutenant Colonel Benali Bayani ng Philippine National Police General Hospital, stable naman ang kondisyon ni Senator Marcoleta, ngunit hindi pa ito fit to stand trial. Batay sa pagsusuri ng mambabatas, hindi stable ang blood pressure nito na umaabot sa 130 to 140 over 80 to 100. Continuous pong BP monitoring namin sa kanya ngayon. Sa ngayon po, fluctuating po ang BP niya for now. Siyempre considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Marcoleta, so kailangan po nating i-monitor yung kanyang blood pressure sa ngayon. Sumailalim na rin sa iba't ibang laboratory at eksaminasyon ang senador kung saan hinihintay pa nila ang resulta nito. Blood chem, the usual, the basic po natin na ECG, blood chem, chest x-ray, 2D echo, ginawa na rin po namin sa kanya, and the x-ray ng cervical spine. Sa oras na magkaroon na ng resulta ang lab test sa senador, saka pa lamang malalaman ang mga proseso na kailangan itong pagdaanan kaugnay ng kinakaharap na kaso. Sa nakalipas na magdamag, binisita na si Senator Marcoleta ng kanyang pamilya at abogado. Kaninang umaga naman, si Vice President Sara Duterte ang personal na bumisita sa PNP-GH para kumustahin ang inarestong senador. Si Senator Marcoleta ay dinala sa PNP-GH kahapon dahil sa paninikip ng dibdib at pananakit ng batok. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang stroke patient ang inasistihan ng UNTV News and Rescue Team sa magkahiwalay na operasyon sa Sorsogon at Rizal. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael. Hindi naman po kayo nahirapan sa biyahe. Alin po ang masakit? Dyan parte. Sister, hindi po siya makagalaw yung dalawa niyang paa. Itinawid ng pamilya mula sa isla ng Masbate patungong Sorsogon ang isang 63 anyos na lalaki upang mapatingnan sa isang medical specialist. Pagdating sa Pantalan, humiling ang pamilya na maitransport ng UNTV News and Rescue ang pasyente mula Bulanport hanggang sa ospital. Napag-alamang matagal nang may problema sa baga ang pasyenteng senior citizen. Matagal na po kasi may tama to talaga siya sa baga, 2019. Tapos, lumala lang, ganitong, 26, itong 2026. Ayon pa sa anak ng matanda, kamakailan lang nang maging paralisado ang ibabang parte ng katawan nito.
Sa payo ng doktor na pagdesisyonan nilang ilipat sa ibang ospital ang pasyente para maipatingin sa espesyalista at malaman ang totoong kondisyon nito. At dahil sa nahihirapan si tatay na huminga, binigyan din namin siya ng oxygen para kahit papaano ay makaginhawa siya sa halos isang oras din na biyahe galing Bulanport papunta dito sa Sorsogon Provincial Hospital. Tay, kumusta po? Nararamdaman niyo na po na may hangin na lumalabas? Okay na po yung ganyang kalakas? Habang nasa biyahe, tuloy-tuloy ang ginawang pag-monitor sa vital signs ng matanda. Ligtas siyang naihatid sa Sorsogon Provincial Hospital. Matapos ang check-up, ay pinayuhan ng doktor ang pamilya na i-confine ang pasyente sa nasabing ospital. Humingi naman ng tulong ang isang lalaki sa UNTV News and Rescue Team upang madala sa pagamutan ng kanyang 47 anyos na asawa. Bukod sa stroke patient ang ginang, may butas rin ito sa kanyang leeg upang makahinga at may tubo rin sa tiyan na maaaring daanan ng kanyang pagkain. Dahil sa maselang kalagayan, maingat na nagsagawa ng patient assessment ang grupo. Bago i-transport ang pasyente patungo sa ospital, minonitor ng team ang vital signs ng pasyente. Pagkuha po namin ng vital sign ay medyo nahirapan nga po kami kasi nailalaban po kasi niya yung kanyang braso, kaya tinulungan po kami ng asawa niya para mapakalma siya at makuha po namin ng maayos ang kanyang vital sign. Pagkatapos matiyak ng grupo na stable ang mga vital signs ng pasyente, agad na itong isinakay sa transport vehicle patungo sa Quirino Memorial Medical Center. Samantala, matapos ang check-up, ligtas ding naiuwi ang ginang sa kailang tahanan sa barangay San Isidro Rodriguez, Rizal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Kasama ang Sorsogon at Rizal News and Rescue Team, Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang super bagyo na may international name na Bobby bukas ng madaling araw. Alas 3 ng hapon kanina nang mamataan ito ng Pag-asa sa layong 1,705 kilometers silangan ng Central Luzon. Bahagya itong humina, subalit taglay pa rin ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 230 kilometers per hour. Pagpasok nito sa PAR ay tatawagin itong bagyong Inday. Base sa forecast ng Pag-asa, tatahakin ng bagyo ang direksyon patungong hilaga ng Taiwan. Hindi naman ito direktang maglalandfall sa Pilipinas, ay hahatakin naman ito ang hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, simula sa Huwebes ay mararamdaman na ang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa at patuloy itong mararanasan hanggang sa weekend. Dahil sa lawak ng bagyo, posible pa ring magtaas ng wind signal ang Pag-asa sa ilang bahagi ng Luzon. Pinaghahanda na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan sa bansa para sa inaasahang magiging epekto ng Super Typhoon Bobby. Nagpalabas na ng advisory ang ahensya para sa lahat ng local chief executives na isinasailalim ang mga lokal na pamahalaan sa heightened alert status. Kabilang sa ipinag-utos ng DILG ang monitoring sa galaw ng bagyo, preparedness actions para sa mga high-risk areas at pagpapakalat ng impormasyon sa publiko kaugnay ng sama ng panahon. Pinaghahandaan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang agarang pagbibigay babala sa mga motorista dahil sa inaasahang epekto ng potensyal na bagyo. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, inatasan niya ang lahat ng direktor ng Regional Franchising and Regulatory Offices na i-maximize ang paggamit ng social media para sa pagbibigay babala sa mga motorista.
Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Department of Public Works and Highways para sa mga road closure at sa Philippine Ports Authority para sa mga suspensyon ng biyahe ng mga barko. Malapit na sa pinakamababang level na naitala sa kasaysayan ng ibak na tubig ng Angat Dam. Batay sa tala ng Pag-asa, alas 8 kanina umaga ay nasa 157.64 meters na lamang ito. July 14, 2010, naitala ang pinakamababang level sa kasaysayan ng dam na 157.54 meters. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mahihirapang mapataas ang tubig sa dam kahit may mga pag-ulan. Nauna nang sinabi ng ahensya na kailangan ng 2 hanggang 3 bagyo bago muling bumalik sa normal na level ang tubig sa dam. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa mga lugar sa Metro Manila. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na isang provokasyon ang isinagawang ballistic missile test ng China sa South Pacific kahapon. Ayon sa kalihim, walang makatwirang dahilan para magsagawa ng nasabing aksyon ng Beijing sa isang rehiyong hindi naman ito sakop. Ito ang balita ni Ryan Canlale. Hindi banta yun, hindi provocation. Walang rason na mag-exercise sila doon sa lugar na yun. Hindi naman sila South Pacific country. Pagpapakita ng puwersang militar. Ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang ballistic missile test ng China sa South Pacific na anyay isa ring malinaw na provokasyon at ipinahihiwatig na banta sa rehiyon. Binigyang diin din ng kalihim na hindi rin dapat ipagwalang bahala ang posibleng epekto nito sa kapaligiran at ang kawalan ng konsultasyon sa mga bansang maaaring maapektuhan. So this is a pattern, sa tingin ko, ng provocation ng China sa magpakita ng muscle. No? At it is a demonstration of force na hindi kinakailangan. No? Lalo-lalo na dito sa South Pacific, sa Pacific Islands. Ito, hindi lang nakakabahala sa Australia at sa New Zealand kung sino ang ating mga like-minded partners, kundi sa buong region. Bakit ka sa submarine, nuclear-powered submarine launch doon sa lugar na yun? Wala akong makitang ibang rason kung hindi nagpapakita ito ng forward positioning, capability, and it is an implied threat. Provokasyon nito, walang iba. Bagamat hindi nangyari ang missile test sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, sinabi ni Teodoro na dapat pa ring maghayag ng pag-aalala ang bansa bilang isa sa mga nasa rehiyon ng Pacific. Inaasahan din anya na makatatanggap ito ng malawakang pagbatikos mula sa international community. That is not within our territorial sea. But we can certainly raise our concerns for regional peace and stability because we are a Pacific Island country. So, I mean, this is once again, I'm sure, will be subject to massive international condemnation. And we should add our voice to that. We cannot remain silent. Samantala, sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, binigyang diin ng Department of National Defense ang kahalagahan nito sa pagtataguyod ng mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng paggunita, naglunsad ang WPS Transparency Office sa pakikipagtulungan ng mga artists, cultural organizations at iba pang stakeholders ng mural competition kung saan ipinahayag ng mga Pilipino artists ang kanilang pagmamahal sa bayan at suporta sa paninindigan ng Pilipinas sa pamamagitan ng sining. Ayon kay Secretary Teodoro, patunay ang mga mural na mas malalim na ang pag-unawa at pag-aako ng mga Pilipino sa West Philippine Sea bilang bahagi ng teritoryo ng bansa. Well, ito ay nagpapakita ng internalization at saka ownership, pag-aako ng West Philippine Sea. At ito'y tama lamang dahil karapatan natin ito at ipinapasa natin sa knowledge sa ating mga kabataan. Layunin ng proyektong ito na palawakin ang kaalaman at pagpapahalaga ng mga Pilipino sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng sining.
Sa tulong ng mga Filipino artist na ito, inaasahang mas maraming Pilipino ang mamumulat ukol dito. Sinabi rin ni Teodoro na malaki na ang naidulot ng Arbitral Award sa nakalipas na 10 taon dahil mas lumawak ang kamalayan ng mga Pilipino at mas tumibay ang diwa ng pagiging isang bansa. Anya, ang pagkakaisang ito ay dapat maisalin sa mas malawak na pagkilos mula sa pagtatanggol sa West Philippine Sea at iba pang teritoryo ng bansa hanggang sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagbawas ng labis na pagdepende ng Pilipinas sa China. Napakalaki, nakita nyo na. From nothing, nagkaroon ng convergence, nagkaroon ng awareness, nagkaroon ngayon ng sense of statehood and nationhood ang Pilipino. Nakita mo yung mga mural lamang, that speaks for itself. Iginiit ng Department of National Defense na ang patuloy na pagpapalalim ng kamalayan ng mga Pilipino sa kahalagahan ng Arbitral Award ay mahalaga sa pagpapatatag ng soberanya, pagtatanggol sa pambansang interes at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack Del Campo na nasa Chester, United Kingdom. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tinamaan ng Russia ang isang missile factory ng Ukraine sa Kyiv na pinaniniwala ang kinaroroonan ng ilang depleted uranium shells. Nangangamba ngayon ang maraming residente sa posibleng kontaminasyon sa hangin kung kaya't nagsimula na ang iba na magsilikas. Aminado ang Russia na nasa war mode na sila dahil hindi lang isang bansa ang kanilang kalaban. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Hindi na lang isang simpleng military operation ang nangyayaring palitan ng pag-atake ngayon ng Russia at Ukraine, kundi isa ng giyera. Ayon kay Russian spokesperson Dmitry Peskov, hindi na lang ang Ukraine ang hinaharap nila ngayon, kundi pati ang ibang bansa na aktibong nakasuporta sa Ukraine gaya ng Germany, France, the Netherlands, Norway at maging ang Amerika. Indikasyon ito na mas malalaking paghahanda at pagkilos ang gagawin pa ng Russia upang tuluyang mapasok at makuha ang Donbas region na pinaka-pinag-aagawan ng dalawang bansa. Sa sunod-sunod na pag-atake nitong weekend, idineklara ng Russia na tuluyan na nitong nabawi ang Konstantinivka, ang itinuturing na fortress belt na hinahawakan ng Ukraine forces ng 10 taon. Kinumpirma ito mismo ni Russian President Vladimir Putin. Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. Ayon kay Putin, ang pagbawi nila sa Konstantinivka ay magbubukas ng daan para mapasok nila ang mga portiko ng Kramatorsk at Slayansk at tuluyang makuha ang Donetsk na isang sentro ng Donbas province o region, isang historic industrial powerhouse na mayaman sa coal reserves, mineral deposits at matatabang farmland. Nauna nang itinanggi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na nakuha na ng Russia ang Konstantinivka. Тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі, але зрозуміло, ніколи не ризикне там з'явитись. Бо насправді його це тільки Москва, Петербург. Sa ngayon, matitinding pinsala ang hinaharap ng Ukraine dahil sa kakulangan ng air defense. Hindi na nito nagagawa pang pigilan ang pagtama ng pinauulang missiles ng Russia. Base sa ilang opisyal, tinamaan ng Russia ang isang missile factory ng Ukraine sa Vishneve kung saan napinsala ang ilang uranium materials. Nakatago sa nasabing factory ang ilang depleted uranium shells na pag-aari ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ang factory ay malapit sa residential areas. Pinangangambahan ngayon ang posibleng nuclear contamination sa buong syudad ng Kyiv kung kaya nagsisimula ng magsilikas ang mga residente doon. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nanawagan ng pakikipag-usap ang Amerika sa China matapos ang pinakahuli nitong missile test na may kapasidad na armas nuklear. Ayon sa Amerika, ang nasabing test fire ay indikasyon ng posibleng paglungsad ng China ng nuclear weapon na malaking paglabag sa United Nations Security Council. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nagpahayag ng pagkabahala ang Amerika matapos magsagawa ang China ng test fire ng isang dami ng nuclear warhead nito sa Dagat Pasipiko nitong Lunes, July 6. Ang nasabing test fire ay patunay ng mabilis na modernisasyon ng Chinese military makaraan ang ginawa rin nitong test fire sa intercontinental ballistic missile sa karagatan naman ng French Polynesia. 2 taon lang ang nakalipas. Sa pahayag ni United States Department spokesman Tommy Pigot, tila nananadya ang China na kontrahin ang Amerika ngayong pinagsisikapan nitong mapigilan ang pagkakaroon ng nuclear war. Dagdag pa ng opisyal, sa ipinakita ng China ay tila nagpapahiwatig ito na may kapasidad silang maglunsad ng pag-atake na aabot mismo sa Washington na itinuturing pa rin ng China na karibal kahit pa sa gitna ng reconciliation efforts ni US President Donald Trump. Magugunitang ipinahayag ni Russian spokesperson Dmitry Peskov na ang tanging pumipigil na lang upang hindi sumiklab ang ikatlong digmaang pandaigdig ay ang pagbabawal sa development ng nuclear weapons. Pero nitong Pebrero, hindi na nag-renew ang Amerika sa kasunduan nito kaugnay ng arms control sa Russia na may kinalaman rin sa nuclear warheads. Sa panig ng Russia, nais nitong isama ang China kung natuloy sana ang renewal ng kasunduan. Sa ngayon, mas malaki pa rin ang nuclear arsenal ng Russia kumpara sa China, subalit mabilis naman ang development ng China sa nasabing armas. Sa pahayag ng US, hinihikayat nito ang China na makipag-usap kaugnay ng armas pangdepensa at regular na pakikipag-ugnayan tuwing magsasagawa ng missile launches, alinsunod sa isinasaad ng kasunduan ng P5 o Permanent 5 members ng United Nations Security Council na kinabibilangan ng China, France, Russia, United Kingdom at Amerika. Sa pahayag ng China, ang nasabing test launch ay isa lamang routine arrangement alinsunod sa regular nilang military training at naabisuhan naman umano ang mga bansang maaapektuhan nito. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sunod-sunod na pagsabog ang naganap malapit sa Four Seasons Hotel sa Damascus nitong Martes, oras sa Damascus, Syria. Sa nasabing hotel, namalagi si France President Emmanuel Macron na nasa Syria para sa state visit. Batay sa ulat, nakalis na si Macron sa hotel para sa pulong kay Syrian President Ahmed al-Sharaa bago mangyari ang mga pagsabog. Iniimbestigahan na ang insidente upang matukoy ang nasa likod ng mga pagsabog. Muling nagbuga ng methane gas ang Wandan Mud Volcano sa southern Taiwan. Intensyonal na pinaaapoy ng mga residente ang lumabas na gas upang maiwasan ng maipon ang nakalalasong singaw mula sa bulkana. Umaabot naman sa 1 metro ang taas ng apoy na nagiging atraksyon sa mga residente at ilang turista. Ito ang ikalawang beses na naging aktibo ang bulkan ngayong taon. Napinsala ng Super Typhoon Bavi ang weather surveillance radar ng United States National Weather Service sa bansang Guam. Ayon sa kalatas, mananatiling suspendido ang operasyon nito habang kinukumpuni ang mga bahaging nasira. Sa ngayon, ayon sa ahensya, maaaring makakuha ng impormasyon sa lagay ng panahon sa kanilang official social media account. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi.
Naghain na isang urgent motion with manifestation sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado upang ipatigil ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon ng mga petitioner ang constitutionality ng pagkakahalal kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ito ang balita ni Dante Amento. Nanganganib ang validity ng nagpapatuloy na impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sentro ng inihaying very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema ng isang grupo ng mga abogado kasabay ng unang araw ng impeachment trial kahapon. Layo nito ang pansamantalang pagpapatigil sa proseso. Kinwestiyon ng mga petitioner ang otoridad ni Senador Francis G. Escudero sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion ang kawalan umano ng legal na basihan na mamuno bilang presiding officer ng impeachment court ni Escudero. Iginiit ng mga petitioner ayon sa intisyon ng mga bumuo ng 1986 Constitutional Commission, ang Pangulo ng Senado lamang ang dapat mamuno sa lahat ng kaso ng impeachment, maliban na lamang kung ang mismong Pangulo ng Pilipinas ang nililitis kung saan ang Chief Justice ang dapat mamuno. Binigyang diin sa mosyon na ang pag-amyenda sa Rule 2 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials noong June 3, 2026 na nagpapahintulot sa paghalal ng ibang presiding officer ay may mga seryosong depekto. Batay sa motion, walang quorum nang mangyari ang botohan dahil 12 lamang sa 24 na senador ang naroon. Bukod dito, hindi rin umano nasunod ang patakaran na dapat ay may abiso o one-day notice bago amyendahan ang mga alituntunin. Panganib sa karapatan at proseso anila ang pagpapatuloy ng paglilitis sa ilalim ng isang pinunong questionable ang otoridad at paglabag sa due process at maaaring magresulta sa pagpapawalang bisa sa buong trial sa huli. Ang bawat araw ng trial sa ilalim ng isang questionable presiding officer ay nagpapalala sa constitutional injury. Hiling ng petitioner sa Korte Suprema ang paglalabas ng isang status quo ante-order o pansamantalang itigil ng impeachment court ang pagtanggap ng mga ebidensya at pagpapatuloy ng trial hanggat hindi nadedesisyonan ang usaping constitutional sa pamumuno ng korte. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang aksyon ng Korte Suprema habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong impeachment laban sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinanapan ni Senator Judge Risa Ontiveros ang prosekusyon ng ebidensya na nangontrata ng assassin o hitman si Vice President Sara Duterte para umano ipapatay ang Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Giit ng prosekusyon, hindi normal ang mga ginawang pagbabanta ng Vice Presidente. Mula sa Senado, ito ang balita ni Rosa Licoz live. Rosalie, may naipakita bang ebidensya ang prosekusyon sa alegasyong grave threats ni VP Duterte laban sa Pangulo at iba pa? Aga ilang videos ng press conferences ni Vice President Sara Duterte kung saan nagbitiw ito ng mga pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga ebidensyang inilahad ng prosekusyon para sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw. Partikular na ang mga inimbestigahan ni National Bureau of Investigation o NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Calilong ang unang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial kay VP Duterte. Kabilang narito yung dalawang press conferences ng Vice President noong October at November 2024. Sa gitna ng presentasyon sa testigo ng prosekusyon, nagtanong si Senator Judge Risa Ontiveros kaugnay ng ebidensya sa aligasyong nangontrata ng assassin si VP Duterte para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Mr. Calilong, nung sinabi nyo na nag-conduct kayo ng open source intelligence, pagkatapos nyo ma-authenticate yung November 23, 2024 video, at nahanap nyo yung video naman ng press conference dated October 18, 2024, anong basis nyo para sabihin na yung mga statements sa October 18 press conference at ay halintulad sa November 23 video na may assassination threat? In other words po, ano pong napansin yung magkakapareho
dun sa statements nung October 18 at nung November 23? O what do they have in common? Both were, ang tinutukoy po, ang pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po. Okay, so sa parehong video ng press conference at saka yung November video naman, yung dalawang elementong yon na hindi na sila magkakasundo. Sa prosecution naman po, yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer, well, counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin. No less than the President of the Republic of the Philippines. Kailan ba nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang Pangulo ng ating bansa nagbanta? Gayunman, tila hindi nagustuhan ng isang senator judge ang palitan ng mga pahayag na ito. Ayon kay Senator Judge Pia Cayetano, hindi ito patas at dapat i-admonish ang anyay mga hindi karapat-dapat na pagtatanong. That was like a closing statement, Mr. President. So, I don't think this is fair because when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. Nais naman ng presiding officer ng Senate Impeachment Court na si Senator Judge Francis Cheese Escudero na bigyan ng pagkakataon ang Defense Counsel ni VP Duterte na sagutin kung bakit hindi maituturing na impeachable offense ang mga pahayag ng Vice Presidente laban kay PBBM. Gayunman, ayon dito sa Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney CJ Narvasa, gagawin nila yung kanilang pahayag sa tanong kung bakit hindi ito maituturing na impeachable offense pagkatapos ng ma-cross-examine yung testigo ng prosekusyon na si John Mark Calilong. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Sa pagpapatuloy ng direct examination para sa unang testigo ng prosekusyon, ilang beses tinutulan ng depensa ang pagtatanong ng prosekusyon sa nasabing testigo. Ang mga tanong ay may kinalaman sa umano'y assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Evan, ano yung dahilan ng defense team bakit ilang beses nilang tinutulan yung pagtatanong ng prosecution? Aga, ayon sa abogado mula sa defense team, misleading o kaya leading yung mga tanong na ibinabato ng prosecution dito sa ipiniresenta nilang witness sa pangalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang direct examination ng prosecution kay John Mark Calilong, Senior Agent ng National Bureau of Investigation, Cyber Investigation and Assessment Center, nagtalo ang dalawang panig kung ipapakita ba ang 2-minute portion ng higit 2 oras na video laman ng umani assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 23, 2024. It is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all.
Matapos ang maikling recess, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang prosekusyon na ipalabas ang 2 minutong portion ng video. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero, layunin nitong makatipid sa oras at suportahan ang mga aligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment ng prosekusyon, habang nananatili namang malaya ang depensa na naiharap ang iba pa nilang ebidensya sa tamang pagkakataon. Sa isinagawang pagtatanong ni Attorney Amado Ligutan, private prosecutor, inalmahan ni Attorney Carlo Joaquin CJ Narvasa ang paraan ng pagtatanong ng prosecution. Mr. Witness, you said that your office, the NBI, conducted an investigation for a statement made by the Vice President noong Nobyembre 23 taong 2024. Naalala mo yun? Objection, Your Honor. Your Honor, please, What is the basis of the objection? Your Honor, it's leading. Your Honor, please, if I may, Your Honor, please. Do you remember? Leading, Your Honor. If I may, Your Honor, please, I'm just giving into what the defense wants. The record will bear me out. This witness mentioned so many times over that he investigated the statement of the Vice President uttering that she already contracted a person. The whole nation is listening. The chair will Your make Honor, a ruling. so many words leading. Ilang beses na na-overrule ang objection ni Attorney Narvasa dahil ayon sa korte, ang mga tanong ng prosekusyon ay upang i-profound lamang ang pinag-uusapan. Ilang beses ring inulit ng prosekusyon ang kanilang tanong. Did she utter that she already contracted a person to kill the President, the First Lady, the former Speaker? In what portion? Objection, Your Honor. What is the objection? Your Honor, this honorable court already ruled on this question. Punsod nito, nagdesisyon si Presiding Officer Cheese Escudero na siya na ang magtanong sa testigo. Do you know if at all the timestamp that pertains to any statements made by the Vice President pertaining to any of the allegations in the articles of impeachment, particularly Article 4, the subject matter of this case, in relation to alleged threats made by her in that video? Yes, Your Honor, but may I refer to my investigator's note, Your Honor? You may do so. Binigay ng witness ang mismong timestamp kung saan umano'y binanggit ang naturang pahayag. Ayon sa witness, ito ang video na ginamit sa open source investigation kung saan may iba pang video si VP Duterte na kabilang sa inilahad sa impeachment trial ng prosekusyon. Partikular na ang iba pang pahayag ng Vice Presidente laban sa Pangulo na inimbestigahan din ng NBI. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Right, Mr. Witness, you heard the Vice President mentioning cutting somebody else's head. Based on your investigation, kaninong ulo ba yung nire-refer ng Vice President na gusto niyang tanggalin? The President, sir. Ulo ng Presidente. Yes, sir. Aga ayon kay Kalilong, ang video ni VP Sara noong November 23, 2024 ang naging basihan ng NBI upang magsagawa ng investigasyon kung mayroong bang mga naging katulad na pahayag ang Vice Presidente noong mga nagdaang panahon, bagay na ginamit ring batayan ng House of Representatives sa ika-4 na Articles of Impeachment na may kinalaman sa grave threats at assassination plot. Samantala, sinuspindi na ng Senate Impeachment Court ang ikalawang araw ng impeachment trial kaninang 6:23 ng gabi at sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na ipagpapatuloy ang cross-examination kay Kalilong sa araw ng bukas. Dito sa cross-examination gagawin kung saan nasa depensa naman o nasa mga abogado ng defense team ang bola para magtanong sa testigo. Yan muna ang update mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Naaresto ang 3 hinihinalang fixers sa Land Transportation Office o LTO sa magkahiwalay na entrapment operations sa West Manila District Office at East Avenue Central Office noong June 29.
Ayon sa LTO, sangkot umano ang mga hinihinalang fixers sa iligal na pagpoproseso ng student driver's permit at pagkuha ng lisensya. Iniimbestigahan din ng ahensya ang dalawang hepe ng LTO National Capital Region kaugnay ng kapabayaan sa pangangasiwa sa kanilang tanggapan. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, hindi sapat na mahuli lamang ang mga fixer kundi matukoy din kung paano sila nakakapag-operate at kung may mga pumuprotekta sa kanila. Muli namang hinikayat ng LTO ang publiko na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga fixer at iulat ang anumang kahina-hinalang gawain sa mga proseso sa ahensya. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng isang individual na nagpadala ng bomb threat sa Silliman University gamit ang isang Gmail account. Ayon kay Captain Gaudioso Morte ng Philippine National Police Negros Oriental Cyber Response Team, nakasaad sa mensahe na may nakaplanta umanong 5 bomba sa iba't ibang lokasyon sa loob ng campus. Kalaunan ay idineklara ng pulisya na ligtas ang vicinity ng universidad matapos ang security checks. That is the proper way in how to trace. We need to coordinate with the service provider. We will be waiting with the result coming from Google. I cannot give you the time, the duration, but it depends upon the moment they provide us the information. One day. That's per experience. Huwag munang magtanim. Yan ang payo ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System sa mga magsasaka sa ilang bayan sa Quirino at Isabela. Ayon sa ahensya, posibleng hindi na sila abutin ng patubig ngayong panahon ng taniman dahil sa patuloy na pagbaba ng imbak na tubig sa Magat Dam. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Halos 20,000 ektarya ng palayan sa Magat area ang posibleng hindi mapatubigan kung magpapatuloy ang pagbaba ng water level ng Magat Dam. Dahil dito, pinapayuhan ang ilang magsasaka sa tail end areas ng Magat Irrigation System na huwag munang ituloy ang pagtatanim. I-clarify ko lang din sa mga tail end, lalo na nga dito sa mga tail end, yung mga hindi abot din ng ating patubig na since talagang depleted na and yung pinapalabas natin is hindi na sa normal, kumbaga na-reduce na yun. Just to augment or masupplyan yung ibang nakapagtanim na pwede siguro. This is yung decision ng DMRIS na yung mga hindi pa nakapagtanim is wag na munang ituloy. Posibleng unang maapektuhan ang mga magsasakang nasa ilang bahagi ng Ramon, Santiago, Cordon at Saguday sa Quirino, pati San Mateo sa Isabela kapag patuloy na bumaba ang supply ng tubig sa Magat Dam. Ang mga lugar na ito ay nasa sakop ng South High Canal at Yuscalis Main Canal na kumukuha ng supply mula sa Magat Integrated Irrigation System o MARIS. Sa kasalukuyan, nasa 161.56 meters ang water level ng Magat Dam. Yes, yung ating critical actually, ang tinatawag nating critical, umabot tayo ng 160, may part na tayo na hindi mapapatubigan, kaya we call it critical. Para sa mga magsasaka, malaki ang posibleng epekto nito sa ani at kabuhayan kung hindi maging sapat ang patubig sa palayan. Maapektuhan po, malaking epekto po niyan kasi yung palay, bababa ang ani. Ngayon, siyempre pag bumaba ang ani, maapektuhan yung pagkain, bababa. Umaasa na lamang ang mga magsasaka na makatulong ang mga darating na pag-ulan upang muling tumaas ang antas ng tubig sa Magat Dam. Patuloy namang minomonitor ng NIA at MARIS ang kondisyon ng reserba habang hinihintay ang posibleng pagdagdag ng inflow mula sa mga pag-ulan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglalagay na ng precast concrete wave breakers ang Department of Public Works and Highways sa Santa Ana Wharf sa Davao City bilang bahagi ng Coastal Road Project sa syudad.
Proprotektahan ng concrete barrier sa mga kalsada at infrastruktura laban sa malakas na alon at upang maiwasan din ang pagguho ng lupa. Bahagi ito ng paglalagay ng proteksyon sa mga komunidad sa panahon ng malalakas sa bagyo at matinding hampas ng alon. Mula pagkabata ay nakadepende na sa dugo ng iba ang kalusugan ni Vina, isang beta thalassemia patient. Kaya naman, malaki ang pagpapasalamat nito sa mga blood donors na hindi nagdadalawang isip na magbahagi ng kanilang dugo para sa kagaya niyang may maselang karamdaman. Ito ang balita ni Leslie Berem. Yung pagsalin po ng dugo, yun lang po yung paraan para po madugtungan yung buhay ko. Kapapanganak pa lamang kay Vina nang matuklasan ng mga doktor na mayroon itong beta thalassemia, isang namamanang sakit sa dugo na nagiging sanhi ng kakulangan ng malulusog na red blood cells. Ayon sa kanyang ina na si Neren Santos Vergara, wala pang ganap na lunas ang sakit ng kanyang anak. Kaya regular na pagsasalin ng dugo ang tanging paraan upang mapahaba ang buhay nito. Sabi ng doktor, ang gamot lang daw po sa kanya yung pagsalin lang po ng dugo. Kasi daw po yung kulang dugo niya, di daw po siya nabubuo. Mas masakit para sa pamilya dahil hindi lamang si Vina ang nagkaroon ng beta thalassemia. Ang kanyang panganay na kapatid ay may kaparehong sakit at pumanaw sa edad na 11 taong gulang dahil sa mga naging komplikasyon. May mga pagkakataon ding nauubusan ng stock ng dugo sa ospital. Kaya napipilitan ng kanyang pamilya na humanap ng mga live donors upang maipagpatuloy ang kinakailangang pagsasalin ng dugo. Kapag hindi agad nasasalina ng dugo si Vina, nahihirapan siyang huminga, nanghihina at nakararanas ng matinding pananakit ng katawan. Pinapasodyos ko na lang po lahat kasi po siya naman po yung may alam eh. Kasi po, siya po yung bumubuhay, siya din po yung pumapat ay siya din po yung sumusugat, siya din po yung nagpapagaling. Pinapasadyos ko lang po lahat. Alam ko po may awa ang Diyos, di niya naman po ako pababayaan. Di niya naman po ako ilalagay dito sa sitwasyon na to kung hindi ko po makakaya. Isa si Vina sa mga madalas magamot sa Jose Bilingad Memorial General Hospital sa Pampanga. Ito yung mga cancer patients. So meron din po tayong tatawag na yung leukemia. May mga sakit din po sa dugo tulad ng mga thalassemia kung saan kailangan po ng pasyente, dire-diretso po ang ating pagsalin ng dugo. Upang matugunan ang malaking pangangailangan sa dugo, regular na nagsasagawa ng mass blood donation ang ospital kasama ang iba't ibang partners nito. Isa sa mga pinakamalaking nakatutulong ang Members Church of God International o MCGI na kabilang sa top 10 blood donors sa buong Region 3. May mga araw po na makakakuha kami ng donation na 30, 50, pero may mga araw naman po, no, lalo na pag nakaka 300 or 500, no, lalo na po pag MCGI po yung partner namin. Tulad po ng MCGI, kaya taos-puso po ang pasasalamat namin po sa inyong lahat dahil libo-libong buhay po ang ating naililigtas. Sa isang bag ng dugong na idodonate, maaaring 3 pasyente ang matulungan. Yung dugo po, sobrang halaga po talaga yun. And gusto ko lang pong sabihin para sa mga kabataan na alagaan din po yung sarili nila. Ngayon, 21 taong gulang na si Vina, sa kabila ng hamon ng kanyang karamdaman, nakapagpatuloy siya ng kanyang pag-aaral at kasalukuyang nasa kolehiyo. Ayon kay Vina at sa kanyang pamilya, ang bawat karagdagang taon ng kanyang buhay ay biyaya ng Diyos
na nakakamit sa pamamagitan ng mga taong patuloy na nagbabahagi ng kanilang dugo. Ayon naman sa MCGI, higit sa anumang parangal, ang pinakamahalaga ay ang makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa mga kababayang nangangailangan ng dugo. Awa at tulong ng Diyos. Ano pa po? At ang ganito naman ay mayroon mang pagkilala o wala, gaya ng sabi ni Kuya, ang importante sa atin yung makatulong sa kapwa at makapagbahagi ng buhay. Ang dugo hindi na ma-manufacture sa laboratory. Saan mang gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aga, bago tayo mag-shout out sa ating mga kausi ngayong gabi, sabihan muna natin, magbigay tayo ng munting paalala sa ating mga kasangbahay kasi may papasok sa Philippine Area of Responsibility na isang super bagyo na naman, no? At pangalan po nito ay si Bagyong Bavi. Bavi, international name, or Inday, pag pumasok sa atin. Ayan. Kaya tomorrow, may makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Kaya syempre maghanda po tayo, lalo na yung mga madalas po sa labas. Magdala tayo ng ating mga panangga sa ulan. Tsaka uso ngayon yung sipon at Yun, oo. Actually, sabi nila, please correct me if I'm wrong, pero ito yung huli nating balita, hindi talaga siya directly maglalandfall sa ating kalupaan. Pero dahil malakas nga itong si Super Bagyo Inday, ay maaari nitong hatakin yung habagat. Hence, talagang maaaring magdulot ng mga pag-ulan sa maraming areas po ng ating bansa. Kaya tulad ng sasabi mo, Aga, kailangan tayong mag-ingat, maging vigilant po tayo. Kapag sinabi na kailangan mag-evacuate, evacuate agad, huwag na nating questionin. And of course, sana ay manalangin tayo na ito ay huwag na talagang maminsala, maaaring matunaw na lamang overnight, ay ipanalangin natin. Yes, kaya yun po ang ating mga kaukulang pag-iingat at paalala. Ito na po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Martes. Salamat at shout out kina Raquel Castillo, gayon din kay Aida Dizon at kay Mark Roque. Gayon din kay Jesus Gozo Jr., Mika Sison at Francis Humagdaw. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 10 na nagsasabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.